templong sa kanila ay natural. At ang templo ngayon ay spiritual. At tao ang templo. O templo ng Holy Ghost. Magbukas muna tayo sa sa Psalms. Okay. Psalms 133. Verse 1 to 3. Tingnan po natin ang patungkol sa oil. At i-relate po natin to sa ating buhay. Psalms 133. Basahin natin. A song of the grace of David. Behold how good and how pleasant it is for brethren to dwell together in unity. So yung ganyan yung napakabuti niyan, pakaligaya sa magkakapatid na magsitahang magkakasama sa pagkakaisa. Pero, paano mangyayari yon? Verse 2, inahalin tulad ni David ang pagkakaisa. Kapag daw may pagkakaisa ang isang kapatiran, parang mahalagang langis sa ulo na tumutulo sa balbas, sa makatuwid bagay sa balbas ni Aaron, na tumulo sa laylayan, niyang suot. Okay. Verse 3, gaya ng hamog sa Hermon, na tumutulo sa mga bundok ng Sayon, sapagkat doon pinarating ng Panginoon ang pagpapala sa makatuwid bagay ang buhay na magpakailan paman. So, blessing. Pero yung oil, sabi ni David sa awit na, yung oil mula sa ulo. At ano nangyari? Pag buhos sa ulo ng oil, pumunta saan? Balbas. Ito yung kasunod balbas At ano pa? Na tumulo sa laylayang kanyang mga suot. So, ang anointing, nagpasimula sa ulo, tumulo sa balbas, and then sa katawan, hanggang sa laylayan. So, ang anointing, hindi po ito magmumula sa baba. Ang anointing, magmumula lagi ito sa taas. Kaya nga yung minsan kasi, may mga Kristiyano, kinausap niya ako ng Diyos. Kinausap ka ng Diyos, yung pastor, hindi. Kasi sa church, ang ulo. So, bago dumating sa iyo ang anointing, sa pastor muna yan. So, bago dumating sa iyo ang mensahe, kailangan hindi yan dadaan sa pastor. Tama? So, magsisimula yan sa ulo. Ngayon, ano ba ang kahalagahan nito? Na anointing with oil. Sa natural. Sa natural po, yung pastor at mga tupa, ang ginagawa ng pastor sa tupa niya, yung natural karnero, ay ina-anoint ito kasi yung word na anoint or anointing is to rub with oil. So, papahiran ng pastor ang tupa niya. Ano ang dahilan? Bakit kailangan pahiran ng oil ang karnero? Itong oil sa natural, protection ito sa mga insekto. Para hindi dumapo ang mga insekto, mayroon silang ipinapahid na oil. At ganon din sa Kristiyano, kapag ikaw ay anointed with the Holy Ghost, kasi yung oil, Holy Ghost yan. Yung insekto, sino yung insekto? O yung mga gawa ng diablo, protektado ka. Kaya napakahalaga na ikaw ay anointed with oil. Ano yung oil? Holy Ghost. Okay, so ano pa ang naitutulong nito? Bakit pinagtsatsagaan ito ng pastor na
pahira ng langis ang tupa. Ang pastor po sa natural, nabubuhay yan sa tupa. At yung oil ay nagpapalago ito ng balahibo. Na iyon ang bumubuhay sa pastor, yung balahibo niyan. Pag malagong-malago na, kasi pagka maski subukan nyo po yung kayong mga babae, lagi po kayong magpahid ng coconut oil sa buhok. Lalago po yan. Kakapal yan. Amen. So, kapag ka ang isang tupa ay pinapahiran to ng oil, lumalago ang balahibo. So, nakakatulong siya sa pastor niya. Amen. So, ngayon, tayo naman, pag tayo na-anoint ng Holy Ghost, natutulungan natin ang gawain ni Lord. Amen. So, bakit maraming hindi nakakatulong sa gawain? Kasi yung oil po ay kapag ikaw ay anointed ng Holy Ghost, nagiging bold ka sa pangangaral, hindi ka na nahihiya. Nahihiya pa ba tayo? Kapag nahihiya ka pa, ibig sabihin, baka yung langis mo, kapiraso lang. So, yung langis, or yung oil, ang Holy Ghost, nagpapatapang po ito at hindi ka na ngayon takot. Maraming Kristiyano, hanggang sa ngayon, maraming takot magtestimonyo. Amen. Takot ba o hiya? Kasi yung oil wala. Amen? So, at kapag anointed tayo ng Holy Ghost, nagiging overcomer po tayo. Ano ka natin? Kaya yung mga pagsubok, napagtatagumpayan natin at nag-grow. Kasi tandaan po natin to, kapag ang isang halaman ay patay, huwag ka nang umasang magbubunga yan. Amen. So, once lang isang Kristiyano hindi nagbubunga, tanda yan, patay na yan. Amen. So, tingnan nyo, check. Kaya nga, lagi tayo mag-check. Nagbubunga pa ba tayo? Amen. So, buhay ka pa kung nagbubunga ka pa. Okay. Okay. So, tutuloy po natin to. Dito po kasi sa James 5:14. James 5:14. Tingnan niyo po sa natural ang oil kung ano ang nagagawa nito. Ito. May sakit baga ang sino man sa inyo? Ipatawag niya ang mga matanda sa iglesia at ipanalangin nila siya na pahiran nila ng langis sa pangalan ng Panginoon. 15. At ang panalangin ng pananampalataya ay magliligtas sa may sakit at ibabangon siya ng Panginoon. At kung nagkasala siya, ay papatawad sa kanya. So, simbolo po yan. Kaya pinapahiran nila ng langis, kasi simbolo ng Holy Ghost yan, gumagaling yung may sakit. At sabi diyan, kung may kasalanan, patatawarin. So, napakalaking bagay po yung anointing with oil or anointed with the Holy Ghost. Amen. Okay. Now, dito po tayo sa propeta. Sa kanyang pambungad, Messiah, or the report, or the Messiah, sabi niya. E-50. Sabi po dito ng prophet, the message of this great messenger, sino yung tinutukoy dito ng propeta? Hindi niya sinabing sarili niya, pero messenger daw. Saan siya messenger? Sabi po rito, the message of this great messenger that will come in this closing day in the Laodicean church age. So, sino po ang mensahero ng Laodicea?
Brother Branham. So tinukoy niya yung mensahero ng Laodicea, sabi niya, this great messenger that will come in this closing day in the Laodicean church age, the Pentecostal age, ano yun? Will be the one that will take the church to the rapture. So ang magdadala ng mga believer sa rapture, yung mensahero. Nandiyan na ba? Ayan. And the message of this great messenger that will come in this closing day in the Laodicean church age, the Pentecostal age, will be the one that will take the church to the rapture. So kung ito ay hindi nangyari, ay itapos na po ang church ages. So ibig sabihin, ang rapture tapos na. Kasi ang nagdala sa believer sa rapture, yung mensahero ng church, Laodicean church age. Ay anong taon na ito? So kaya kung ang tao naghihintay ng rapture, ay naghihintay siya sa wala. Kasi dinala na tayo ng Brother Branham sa rapture. Ay nasabi that will take the church to the rapture. Exactly. He was raptured himself. Ang unang na-rapture, si Brother Branham. And he'll come with the church to the rapture. So, pati tayo, nasama doon. Nung siya na-rapture, kasama na tayo. Bakit? Mamaya titingnan natin, bakit na-rapture ang tao? Dito sa ano? Question and answers. The opening of the seven seals that was given by the Holy Spirit, the seven seals only was to make known what had been left off in the dispensation behind us. So ano po ang trabaho ng seven seals? Sabi niya, was to make known what had been left. So, kasi ang seven seals po, pinakahuli na yan sa mga tinalakay ng propeta. At nandyan yung lahat-lahat. Bagamat, sabi nga ng prophet, ito ay cover ng seven thunders. Kasi nandoon sa seven thunders ang nilalaman ng seven seals. So, sabi niya, the seven seals only was to make known what had been left off in the dispensation behind us. Ayun. Brother Branham po yan. Okay, so karugtong, now as some great theologian tried to corner me on that. He said, Brother Branham, God someday will give you the secret of those seven seals. Those seven seals will be something that we've never learned yet. Hello? Ang tanong, hindi ba ito alam ng propeta? Kailangan, sabi ng kausap niya, hindi pa yan nare-reveal. Sabi niya, that it will be something that's not even in the Bible. So ang tanong, wala ba sa Bible ang seven seals? Okay? No. It won't be that, because if you do, that would make it, if I told you that, I be a false prophet. Because, you see, this word, everything that's, the whole revelation of Jesus Christ is all completed in this word. Wala pong hindi nakasulat. Kaya lang, kailangan ang revelation. Amen? So, kaya takot ang denominasyon na ipangaral ang revelation kasi puro future sila. Hindi nila alam na pati yung rapture noon pa. Okay, sabi niya dito sa when it is revealed,
kapag daw nahayag na, to us, then it has already happened. Once na ang isang mensahe inireveal, ibig sabihin, nangyari na yan. Para bagang ganito, ang isang ano niya dito, when he ministered messages to us of the unveiling of God and the masterpiece, he told us that God takes the veil. So, inalin tulad ni Brother Branham ang isang revelation sa isang masterpiece. Alam niyo yung masterpiece. Halimbawa, gumawa ka ng magandang rebulto. Hindi mo naman ito i-display na hindi pa tapos. So, ang gagawin mo, tatalokbungan mo ito. Nung natapos na. Nung tapos na, may talokbong na ito, ipapakita mo na ito sa tao na ito yung ginawa ko. So, ganun ang masterpiece ng Panginoon na bago ito inireveal sa tao, tapos na. So, ano pang tatapusin? Tapos na. So, sabi niya, this is not too hard a concept to understand. When he ministered messages to us, the unveiling of God and the masterpiece, he told us that God takes the veil off of the masterpiece after it is finished. So, pagtapos na ang isang bagay, naganap na, doon na marireveal. So, wala pong revelation na future. Katulad ng rapture, paano na i-reveal ito ni Brother Branham kung future ito? Dahil ang lahat ng bagay na nare-reveal ay tapos na. Bro. Justin. Lindo. Sabi niya, now dito po sa is this the sign? Okay, nakuha niyo ba? Wala pong future na i-reveal. Dahil kapag ka ito'y na-reveal, nangyari na. Amen? Dito po sa is this the sign of the answer? 31:2. Sabi po ng prophet, that's some of the mysteries that this angel is supposed to wind up. All the mystery. All the mysteries of God. And the other one, may I say this reverence, and not referring to myself. Makikita niyo ang humbleness ng propeta. Bagamat siya yung propeta ng Laodicea, ng Pentecostal, hindi niya minimension na siya yun. But referring to the angel of God, ayan. Angel means messenger. O ang ano niya, na-mention niya, mensahero ng Diyos, angel of God. The serpent seed, that's been a hidden mystery all through the years. Naging misteryo daw yung serpent seed. Wala pong naka-interpret yan. Brother Branham lang. The grace is straightened out, not disgrace. Amen? But real true grace. No such, nandiyan na. No such a thing as an eternal burning hell. Wala raw eternal na impyerno. Pero sa denominasyon, ang kanilang aral, eternal ang impyerno. No. Kasi isa lang po ang eternal, Diyos. At yung binigyan ni Lord ng eternal. Ang hell, kaya nga sabi ng Bible, sabi ni Lord, heaven and earth shall pass away, but my word shall not pass away. Bakit yung word hindi magpapas? Kasi eternal yung word. Ang earth at heaven, sabi ni Lord, mawawala yan. Okay, so kung ang heaven at ang earth mawawala, ang impyerno ganun din. Kaya lang, ang mabigat sa burning, sabi niya, you'll burn for millions of years.
kung mapupunta ka sa impyerno, million of years ang ano mo doon, taning. Pero matatapos yun. Kaya lang, kaya mo ba ang milyon na taon? Kung doon ka lalangoy? Pero matatapos. Pero magdudusa ka ng milyon na taon. Kaya mag-ayos tayo para hindi tayo mapunta ron. Bagamat matatapos din, kaya lang, ito na nga lang, edad ko 76 na. Parang ang tagal ko na sa mundo. 76 pa lang yun. Yung 1 million, 2 million. Ang tagal nun. You will be burned for millions of years. But anything that was eternal had never beginning or end. So, katulad ng Diyos, kaya siya eternal kasi wala siyang pasimula. So, ang hell, creation po yan. Okay, ano pa? And hell was created. All these mysteries. The mystery of the baptism of the Holy Ghost without sensation. Ano yung without sensation? Kasi sa denominasyon, para masabing baptize ka ng Holy Ghost, di ba? Nagtatangs. Tapos na-slain. Natutumba. Pero ang true baptism of the Holy Ghost, walang sensation. Ano lang? But the person of Christ performing in you, the same works. So, ang baptism is, clear understanding sa mensahe ng panahon. Pag hindi mo ito naintindihan, walang clear understanding. At kung clear ang understanding mo sa mensahe, dapat ginagawa mo yung naririnig mo. Kasi naintindihan mo. Pero kung hindi mo ginagawa, malabo sa iyo ang mensahe. Sabi niya, the mystery of water baptism. Ano naman yung baptism? Where the extreme Trinitarianism has brought it into the titles of Father, Son, Holy Ghost. Ayun. So, ang baptismo ng Trinitarian, binabautismo kita sa pangalan ng Ama, Anak. Hindi yan ang bautismo. Sapagkat yung tatlong binanggit doon, Father, Son, Holy Ghost, is Jesus Christ. Amen. So hindi nila alam to. At ito'y dinala sa atin ng ating propeta. Okay, sabi niya. And the mystery of the Godhead being fulfilled in the baptism in the name of Jesus Christ according to the book of the Revelation, that the church in this time was to receive. There's some of the mysteries, the pillar of fire returning back. That's the thing that is supposed to take place and we see it. So wala pong na-reveal na hindi pa nangyari. So kaya nga, ayun pa nakakalungkot sa maraming simbahan na meron pa silang future. Wala pong future na na-reveal. Once na binanggit na ito ni Brother Branham, ibig sabihin, nangyari na ito. Amen. Dito po sa the bridge. And when the Lamb slain walked forward from eternity out of the Father's throne and took his rights, it was a judgment seat. Then he became not a lamb but a lion, king. And he calls for his queen to come stand by his side. Know ye not the saints shall judge the earth? Ano po ito? Noon anyang ang kordero na pinatay ay lumakad mula sa eternidad sa trono ng Ama at kinuha niya ang kanyang karapatan. It was a judgment seat. So wala na po tayo ngayon sa noong magkaroon ng pagpapalit. Kumbaga sa paggagwardya, nagkaroon ng pagpapalitan. So ito ay, sabi niya, lumipat na ang Panginoon sa judgment seat. Wala na kasi doon sa
ah, intercession. Ulitin ko, hindi na po si Lord ngayon namamagitan sa unbeliever. Namamagitan na lang si Lord sa mga predestinado. Halimbawa, may kamag-anak tayong predestinado, tayo'y nagpipray, mamamagitan pa si Lord doon. Pero sa unbeliever, hindi po mamamagitan ng Diyos. Sabi niya, at may binanggit siya rito, it was a judgment seat. Then he became not a lamb. Hindi na siya kordero, but a lion king. And he calls for his queen. Sino yung queen? Tinawag niya ang kanyang reyna. Ang reyna po dito, believer. Para, anong gagawin? To come stand by his side. Tinawag, kayong mga queen, kayong mga believer ko, dito kayo sa tabi ko. Hindi po niya yan ginawa sa mga Hudyo. Kasi ang queen dito, church. Gentiles. Wala pong Hudyo na church. Or bride. Walang queen na Hudyo. Sa natural, meron si Queen Esther. Yung mga asawa ng mga hari. Pero sa spiritual queen or bride, wala pong Hudyo. Puro Gentiles po yung tinawag ni Lord na dito kayo sa aking tabi. Anong gagawin, Pastor? Sabi niya, know ye not, the saints shall judge the earth. Kaya ang dapat na tawag sa iyo ngayon, Judge Dick. Sana yung taga-Binlog nating kapatid, ang amo niya, Judge. Ngayon, sa panahong darating, si brother ang magja-judge doon sa judge na yun pag hindi yun na-born again. Ngayon, dito sa lupa, judge siya. Pero, sa panahong darating, si Justin ang judge nung judge niya. Amen? The sixfold purpose. 134. His people had just crowned him king. So after na po ito ng ng Church Ages, kasi lumipat na siya sa pagiging king. At katatapos lang na koronuhan siya. And Lord of Lords, sabi niya, coming back to His holy temple. Okay, so yan po ang ating tatalakayin. Holy temple. Anointed with the presence of God to live and to reign. So meron pong anointing sa templo. Kung paano in-anoint ang templo ni Solomon noon, merong anointing na mangyayari at nangyari na. Okay, sa akin nangyari na eh. Okay, sabi niya. And he calls for his queen to come. Okay. His people had just crowned him King of Kings and Lord of Lords. Coming back to his holy temple. So binalikan niya yung banal na templo. At alam natin ang templo ditong tinutukoy, hindi building. Mananampalataya. Anointed with the presence of God to live and to reign through the millennium with His church. So at alam natin na, sabi ko nga nung Friday, kapag magulo ang ating buhay, ang ating isipan, Laodicean Church Age yan. Hindi ka nakapasok pa sa millennium. So ang tinutukoy dito ng prophet, to live, sabi niya, and to reign through the millennium with His church, the appearing with a mighty king to take her place at His side. Ano pong ibig sabihin nito? The appearing with a mighty king to take her place at His side. So, iyan po ang isang maliwanag na hindi maghihiwalay ang bride at king
or groom. Si Lord at ikaw, hindi kayo maghihiwalay. Doon ka lagi. Kaya nga ang Hudyo po mga kapatid, ang sabi ng prophet, servant sila. Hindi sila bride. Hindi sila queen. Sumapalad yung mga mananampalataya ni Brother Branham. Kasi bride at judge. Ang Hudyo, servant. Amen? Sabi niya, to reign through the millennium with His church, the appearing with a mighty king to take her place at His side, the new royal anointed temple. So, past tense na naman ito. Yung templo niya, ano sabi? The new royal. O sino itong royal? Wala namang sa Hudyo ang royal. Di ba? Ang royal dito, yung binhi ni Abraham, spiritual kay Lord, kay Jesus Christ. Hindi doon sa binhi ni Abraham kay Sarah or kay Hagar. Kundi binhi ni Abraham sa pamamagitan ni Maria. Okay? Si Jesus Christ at tayo yung mga templo ngayon ni Jesus Christ. Na ito, yung Satanas, nag-iistorbo ka na naman. Sabi po rito, the appearing with a mighty king to take her place at his side, the new royal anointed. Pag sinabing new, hindi ito yung nakaraan. Hindi ito yung second coming. The new royal anointed temple. Now, the sixfold purpose of Revelation 6:1 to Revelation 19:21 is fulfilled. O ano, mayroon pa bang parating? Yung coming kasi ni Lord yung Revelation 19 na nakasakay siya doon sa white horse. Coming ni Lord yun. So lahat ito, asong pala. Ano ngayon ang hinihintay ng tao? Yung coming, rapture. Kanina sinabi ng ang magdadala sa rapture, yung mensahero ng Laodicean Church Age, wala na yung mensahero. O anong dinala niya? Tapos na. Amen. Okay, dito po sa first seal. The voice is a thunder. Ano raw yung tinig? Kulog. The voice came from where? From the throne. Saan galing yung tinig? From the throne where the Lamb had just left as intercessor. So, ang tinig, sabi niya dito, galing sa trono na iniwan ng Panginoon bilang intercessor. Okay. Now, He's standing here to take His position and His claim. So, nakatayo doon ng Panginoon, may kukunin siya yung claim niya. Amen? Ano yung claim niya? But the thunder came from the inside of the throne, thundered out, and the Lamb was standing out here. The thunder where the Lamb had left the Father's throne to go to take His throne. So alam natin na yung pagpapalit-palit sa Bible at lalo na sa propeta, ang trono ng Diyos is Jesus Christ. And the throne of Jesus Christ is the bride. Kaya hindi po yan pwedeng maglalayo. Kasi kung trono ng Diyos si Jesus Christ, tayo, trono rin ni Jesus Christ. Amen? Okay. Sabi niya, now, don't miss it, friends. We all know as Christians that God swore to David that He would raise up Christ para to set on His throne. Sino yung trono ni Christ? Hello? Tayo. At ito ay nakapropesiya na uupo si Lord sa trono niya. Yung Ama na inupuan si Jesus Christ bilang trono.
Si Jesus Christ naman, uupo sa trono niya. Amen? Sabi niya, that would raise up Christ to sit on His throne and give Him an everlasting kingdom here on the earth. So merong, yun kaya yung pag sinabing everlasting, walang hanggang kaharian yun. Nauupuan niya. At kung tayo ay yung trono ni Jesus Christ, eternal yung trono. Amen? Sabi niya, He did it. And Jesus said, He that overcomes the Antichrist and all the things of the world shall sit with me on my throne. Pero ito ang dapat nating makita, na sino lamang yung mga uupuan ni Kristong trono. Sabi niya rito, He that overcomes. At alam natin mga kapatid na tayo po ay tinitesting. Yung nakita natin yung stature of a perfect man. After ng faith, anong kasunod? Virtue. After ng virtue, knowledge. Then, temperance. Diyan, marami po ang bagsak diyan. Pagdating sa temperance. So, pero ang sabi dito, He that overcomes. So, ang tanong, tayo po ba ay overcomer? Kasi yun yung trono na uupuan ni Lord. Mga overcomer. Amen. Kaya nga tayo, may mga testing tayo, araw-araw. Amen. Ang tanong, nakakalusot ba tayo sa mga testing ng Panginoon? Kasi yung mga overcomer lang. He that overcomes the Antichrist and all the things, hindi lamang ang Antichrist, and all the things of the world shall sit with me on my throne as I have overcome and have sat down on my Father's throne. Amen? So, bakit inupuan ng Diyos hindi ginawang trono si Jesus Christ? Kasi overcomer si Lord. So, ang upuan din ni Kristo na trono niya, mga overcomer. Kaya ito po yung lagi nating ipinapaalala, maging overcomer tayo. Kasi pag hindi ka naka-overcome, nagsayang ka lang, nagpagod ka lang sa lupa. Hindi ka makakarating doon. At hindi ka kailanman uupuan ni Lord bilang trono niya. Amen? Dito po sa the first seal. 140-2. Now someday, He rises from the Father's throne and goes to take His own throne. Sino yung trono ni Lord? Now He comes forth to call His subjects. How is He going to claim them? Paano? He's already got the... Ayun. So, maaring ang tanong natin, paano makukuha? Kumbaga sa pawn shop, tayo po'y nakasanla. Paano tayo matutubos? Kasi may, sabi si Lord ang Redeemer, taga-tubos. Paano tayo matutubos? Ano ang isang malaking pag-asa na siguradong matutubos? Amen? Okay. Di ba sa kapag katutubos ka ng isang sinanla mo, halimbawa, nagsanla ka ng singsing, ang mahal pa naman. Tutubusin mo na. Inawala yung papel. Paano? Nawala yung resibo. Matutubos mo yun? Palagay nyo. Hello? Hindi mo matutubos kung wala resibo. Kasi baka sabihin, ipakita mo yung resibong ikaw may-ari nito. Tubos na ito. Past tense. Amen. He's already got the book of redemption in His hand. Oh, I feel like singing a hymn. Soon the Lamb will take His bride. Oh, ano sabi niya? Soon. Ano yung soon? Matagal pa? Soon the Lamb. Sino yung Lamb? Jesus Christ will take
His bride to be ever at His side. Ngayon ito, yung bride na, yung overcomer. Kasama mo, kaya nga kahit saan ka magpunta, kasama mo si Lord. Amen. All the host of heaven will assemble be to watch that. Oh, nanonood ang mga angheles sa kaganapan ngayon. Amen? Ito. Kanina, nabanggit ng propeta na ang magdadala sa mananampalataya sa rapture, yung mensahero ng Laodicea. Anong katibayan dito? The invisible union of the bride. Ayan. Pakinggan niyo po ito. 8-5. Isang katiyakan na yung papel ni Brother Branham na magdadala sa rapture sa mga believer, nangyari. Ito. But watch, when the spiritual bride, sino yun? Kasi hindi tayo pwedeng maging natural bride. Hindi tayo Hudyo. So, spiritual bride. But watch, when the spiritual bride, when she begins to have a revival, when she begins to come back and line herself up with the Word of God. So kasi ganito, sa church ages, magmula kay Pedro, ay kay Pablo, lahat ng mga denominasyon na hindi sumang-ayon sa mensahe ni Brother Paul, wala yun. Ang bride lang doon, yung mga naniwala kay Pablo. And then, pumalit si Iranios, yung mga believer din ni Iranios ang na-rapture. Hanggang sa propeta. So sabi rito, noong line herself up with the Word of God. So kapag ka ang isang believer ay pumasok doon sa mensahe ng propeta, iyon yung tinawag ni Lord. Okay, ngayon sabi rito, sino yung na-rapture? Sabi niya, when she begins to come back and line herself up with the Word of God, watch then again. You see how that the Scriptures, at that time, there will be a message sweep out to catch the bride. That bride. So sino pa ang nag-rapture? Mensahe. Yung dalang mensahe ni Brother Branham, iyon ang nag-rapture sa atin. O anong hinihintay nating rapture? Na future. Wala pong future na rapture. Dahil yung mensahe ang nagra-rapture. Every time na meron tayong mensahe na nakukot up tayo, rapture po yan. Hindi po rapture, minsanan lang. Every time na tayo may mensahe ditong bago sa'yo, nakukot up ka. Amen. Ano sabi niya? When she begins to come back and line herself up with the Word of God, watch then again. How that the Scriptures, at that time, there will be a message sweep out to catch that bride, catch that woman elect. Hindi po ang rapture ay isang lilipad. Kasi sa denominasyon, inalintulad nila yung rapture kay Elijah, lumipad daw. Amen, hindi ganun. Katulad ng coming ni Lord. Ang thinking ng denominasyon, bababa si Lord. May katawan. May butas ang kamay. Sabi ng prophet, pag bumaba si Lord, ang gamit niya yung katawan niya noon, may butas ang kamay, may butas ang mga paa, hindi ko tatanggapin yan. Bakit? Sapagkat ayon sa Scripture, ang coming ni Lord is marami, hindi isa. So, ano mangyayari kung nag-isa lang? Impersonation. Hindi yun si Lord. Amen. O pero may butas pang kamay. May butas ang mga paa. May butas ang tagiliran.
Pero sabi ni brother, hindi yan si Lord. Impersonator yan. Amen. So ang rapture, ang coming ni Lord, mensahe. Dumating yung mensahe, bakit? In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. The Word. Si Lord yun. The Word. So dumating ang Word, yung mensahe ng panahon ito, si Lord yan. And tanong, wala pa ba? Wadjala. Hallelujah. Okay. Now, sabi po ito sa last. Mighty God unveiled. And the same Son is O.N. that poured out Himself on the day of Pentecost, and promised to do the same thing in the evening time. Okay? So kung ano ang promise sa panahon ng Pentecost, ganon din sa evening time. Ano yung evening time? Ito pong panahon natin, evening time ito. Kasi doon saan ng mga church ages, dumilim na po itong magmula pa sa Laodicea. At ito po ang pinakamadilim. Ibig sabihin, madilim ay mostly sa mga tao hindi po naniniwala sa mensahe ng panahon. So madilim po. Sabi niya, it's according to the promise. Get the tag together. Look what's happening. And look what He promised. Then you see where we are at. So tingnan daw natin kung ano nangyayari. At tingnan natin yung pangako. I-tie up mo yon, then makikita daw natin kung nasaan na tayo. Get the thing together. Pagsamahin yun. You can see the unveiling of this great and mighty one. Traditions has blinded the people again to see to these great things that's been prophesied. Bulag na po ang tao dito. Ang makakakita lang dito, bride. Itong nakita natin, ba't mo naman nasabi, Pastor? Tingnan nyo. Iisa ang aming pinag-aaralan. Mensahe ng propeta. Bakit hindi nila makita itong mensahe natin? Bulag. Kaya nga, kung ang magdadala sa bulag, pag yung pastor bulag, lahat tayo bulag. Patungo tayo sa impyerno. So, salamat sa Diyos, hindi tayo bulag. Kaya mga mensahe din ng prophet ang hawak nila. Pero hindi nila nakikita kung ano ang kinalalagyan nating mensahe. Yeah. Traditions has blinded the people again to these great things that's been prophesied. Prophecy, hindi nila nakikita. Okay? Sabi niya. Lean not on your understanding of it. Ito po ang bilin ni Brother Branham. When my voice is silenced in death. Ibig sabihin, pag ako'y namatay, sabi ni Brother Branham, these tapes will still be playing. Kahit patay na ako, itong mga record ko, mananatili itong pakikinggan ng tao. Nangyari hindi. Kasi kung ordinaryong prophet ito, madali magsawa ang tao. Narinig, wala na yan. Pero, bakit hanggang ngayon ay pinagsisikapan ng mga believer na pag-aralan? Sabi niya, when my voice is silenced in death, these tapes will still be playing. And you will recognize that what I've said has come to pass. So, bawat sinabi ng propeta, mangyayari at nangyari. So, yung propeta po natin, hindi po yan palsipikado. Kaya ako po, solid po ang paniniwala ko kung ano ang mensahe niya. Talagang sinasampalatayan ko na iyo'y galing sa Diyos.
And I know that after my going away from this earth, them tapes and them books will be living on. And many of you, young children, kasama tayo doon. Ako, child pa lang ako, bata pa ako noon. Noong panahon ng 1965. 65 po ito. Sabi niya, makikita niyo niya, pag ako'y namatay, na ang mga tape na ito at mga aklat ay mananatiling buhay. At marami sa inyo, young children, will find in the days to come that this is exactly the truth. Kaya hindi po natin pwedeng hindi paniwalaan ang ating propeta. Totoo po yan. Amen. God bless.